Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office o PVAO. Magandang umaga po, ASEC. Welcome po sa programa. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga tagapakinig. Opo, ASEC, ano-ano po yung mga programa ang nakalatag para po sa ika-84 na araw ng kagitingan at ang Philippine Veterans Week? Ang Philippine Veterans Week ay isang buong linggong commemoration ng paggunita natin sa mga kabayanihan ng ating mga bayani, yung mga veterano. Kahapon nagkaroon tayo ng yung unang araw, dapat sana noong ikalima ng Abril hanggang ika-11. Kaso noong linggo kasi hindi pwede kasi holiday, Easter Sunday. Kaya ginawa natin kahapon. Kahapon nagkaroon tayo ng sunrise ceremony na pinangunahan ng Commanding General ng Philippine Army. Siya yung nanguna doon sa Veterans Week, yung sa sunrise ceremony. Ito ay sinundan pagkatapos ng isang oras ng wreath-laying ceremony. Kahapon pala yun, ika-6 ng umaga. Sinundan ito ng ika-7 ng umaga. Ang ating guest of honor and speaker naman ay si Secretary of National Defense, Attorney Gilberto Chodoro Jr. Tapos ito ay sinundan noong bandang alas 10 ng umaga. Nagkaroon ng parada para sa ating mga veterano. Ito naman ay pinangunahan ng Secretary Charlie Galvez na siya ang guest of honor and speaker. Ito ay susundan na sa mismong araw ng kagitingan sa Pilar, Bataan o sa Mount Samat National Military Shrine. Ang ating panauhing pandangal ay ang Pangulo ng Pilipinas, President Ferdinand Marcos Jr. At nandun din ang ambassador ng US at saka ng Japan. Pagkatapos nito, magkakaroon ng joint tribute to all Filipino heroes and paggunita sa Kapas National Military Shrine. Ito ay gaganapin ng ika-8 ng umaga doon sa mismong Kapas National Shrine kung saan ikinulong yung ating mga veterano, mga sundalo nung ikalawang digmaang pandaigdig pagkatapos nung death march magmula sa Maribeles, Bataan na naglakad hanggang Kapas. Tapos imbis na ika-11, gaganapin ito sa ika-13 ng Abril, yung sunset ceremony. Ito naman yung pagtatapos ng isang linggong paggunita sa kabayanihan ng ating mga veterano. ASEC, ano po ang kahalagahan itong pagdiriwang po natin itong araw ng kagitingan at ang Philippine Veterans Week sa tinatamasa po nating kalayaan ngayon sa kasalukuyan? Ito ay ang tema ng ating paggunita ngayong taong ito ay Giting ng Bayani, Pamana sa Sanlahi. So ito ay naging simbolo kasi ito ng pakikipaglaban ng ating mga veterano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sila ay mga kabataan. Ang mga edad ng mga karamihan sa kanila, siguro mga 80% ng ating mga lumaban para sa ating kalayaan ay mga pagitan ng 18 taon hanggang mga 23, 24. Ganon ang edad. So yung mga kabataan talaga, sila yung nagtanggol. Karamihan sa kanila nagtanggol para sa ating bayan. Hindi nila kilala na darating tayo sa mundo, pero nagsakripisyo sila, sinugal nila yung kanilang buhay na ipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating bayan sa mananakop. Opo. ASEC, paano po sa tingin ninyo maipapasa sa mga kabataan po ngayon ang tunay na diwa ng araw ng kagitingan? Kasi madami sa ating mga kabataan ngayon ang hindi na po masyadong aware dito po sa ating selebrasyon na ito at meron na po silang ibang mga focus sa kanilang buhay, ASEC. Oo. Yun nga ang medyo kailangan nating mag-double time. Ang una dito ay education.
Meron ngayong bill na pumasa na sa ipakatlong pagbasa sa Kongreso at ito ay elevate na lang sa Senado na ating pag-aralan kung ano ang kahalagahan ng ikaliwang digmaang pandaigdig. Kung ating iisipin, yung kung noong Philippine Revolution at Phil-Am War, ang sentro halos ng laban sa Kastila at saka Amerikano ay yung 8 probinsya sa nakapaligid sa Manila. Mhm. At meron din sa Visayas na nagkaroon din ng ganong labanan. Pero nung ikaliwang digmaang pandaigdig, ang labanan ay nagsimula sa Bataan at Corregidor at ang guerrilla aktibidades ng guerrilla natin ay magmula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Buong Pilipinas nagkaroon ng mga organisasyon, mga units ng guerrilla na lumaban sa mga Hapon. So ito ay buong bansa ay lumaban sa mananakop. Okay. So para ito ay papag-aralan yung ituturo hindi lang sa senior high school pati sa portion ng kolehiyo. Magkakaroon uli ng subject na ituturo ito kasi karamihan sa ating mga veterano ay karamihan sa mga ating veterano ay umabot na mga halos 500,000. Ang populasyon natin noong panahong yun ay 17 million, hindi kagaya ngayon na 100 plus million na. Noon, 500,000 yung talagang aktual na lumaban sa Hapon. So ibig sabihin, malaki ang percentage na lumaban sa mga mananakop. Kumpiyansa po ba kayo, ASEC, na ito po ay magiging isang ganap na batas bago po matapos ang kasalukuyang administrasyon? Naniniwala kami na ito ay may sa batas kasi ito ay naisulong pa noong parang ikapitong kongreso, ika-20 na kasi ngayon. Opo. At nag-snowball naman yung interest ng ating mga mambabatas kasi nga nakikita nila yung epekto ng yung kawalan ng pag-aaral tungkol sa kasaysayan. ASEC, dako po tayo sa Philippine Veterans Week. Ano po ang pakinabang nito o benepisyo sa mga veterano at kanilang pamilya sa nasabing Philippine Veterans Week? Meron po ba silang mga matatanggap na mga benepisyo? Ngayon po, kagaya ng nasabi ko, taon-taon ay tuwing kongreso na yung merong bago tayong kongreso, pinipilit natin na bigyan ng kahalagahan yung naiambag ng mga veterano. So, yung benepisyo na aming isinulong mga 5-6 na taon nang nakakaraan, ay ngayon inulit namin na dagdagan yung old age pension ng ating mga veterano. Kasi yung old age pension na yon sa kanila halos pambili na lang ng gamot, 5,000 per month. 5,000 per month. Ngayon, naisulong natin na meron tayong mga kaalyado sa Kongreso at ito ay gumawa ng bill at ito ay naisulong, umabot sa pangatlong reading na sa Kongreso at meron ding suporta ang ating Department of Budget and Management na yung pag-increase from 5,000 to 10,000 ay mapupunduhan ng ating budget na appropriations na galing sa Kongreso, yung naaprubahan na budget. Kailan ito magiging effective, ASEC? Pagkapirma ho ng batas kasi sinusulong na ito papunta na sa Senado. Ayan, at least madadagdagan. May mga from 5,000, tama po ba, ASEC? From 5,000 magiging 10,000 na po 10,000 ang matatanggap na mga veterano. Oo. Yung mga nakaraang taon ang naisulong naman yung para sa disabled na mga veterano. Yung mga habang sila ay nagsiserbisyo
na-injure sila, nagkaroon, naputol yung kamay, naputol yung paa o nabulag. Ganon yung mga, dati 1,700 lang ang tinatanggap ng mga yon. Kung 100% disability, ibig sabihin nun, ang matatanggap lang niya taon-taon, ay buwan-buwan ay 1,700. Kawawa naman, kulang pa yun na pambili ng gamot niya. Totoo. Nagsilbi naman siya sa bayan, kaya lang, yun nga, yun ang sinapit niya. Ngayon, naisulong naman at naging batas din yon yung pagtataas ng kanilang benepisyo, naging 10,000 from 1,700 para sa mga 100% disabled. Yung mga hindi na makapag-trabaho dahil nga sa kanilang disability. So yun ang naisulong namin nung nakaraang mga panahon. Bago lang yun, hindi umabot ng 3 taon. Opo. Kasama po ba sa isinusulong pati po yung mga dependents po ng mga veterano, ASEC? Yung sa dependents po, kung naman yon yung aming isinusulong ngayon, yung parte pa rin ng aming isinusulong, yung veterans medical benefits, yung program namin ito na kasi buong Pilipinas, iisa lang ang aming Veterans Hospital nandito sa Quezon City. Paano naman yung mga nandun sa mga malalayong probinsya? Hindi naman nila madala dito sa Manila yung kanilang veterano na nagkasakit. So ang ginagawa namin ngayon, nakipag-ugnayan kami sa Department of Health na maglalagay kami ng veterans ward sa mga tertiary hospitals na under DOH. So nakapag taon-taon, bawat veterans ward na aming pinapagawa sa existing na mga ospital ay nagkahalaga ng ang budget namin na inilaan ay 25 million para ma-develop yung veterans ward, kasama na doon yung equipment. So, meron na tayong 6 ngayon na operating na veterans ward mula Luzon hanggang Mindanao. At ito ay ongoing pa yung iba na undergoing construction o renovation ang tinatawag, kasi existing na yung lugar na yon, naglalagay lang ng special na lugar para sa veterans ward. At nakaka-avail na rito yung mismong veterano at saka yung kanilang mga dependents. Wow, at least kasama po dito yung kanilang dependents, ASEC. Anyway, ASEC, nasa inyo po ang pagkakataon. Muli, imbitahan po natin yung ating mga kababayan para dumalo dito po sa Araw ng Kagitingan at sa Philippine Veterans Week. So ating mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa paggunita sa Araw ng Kagitingan. Magkakaroon naman po tayo ng paggunita sa iba't ibang lugar ng ating bansa sa mismong ika-9 ng Abril. Yung mga makakapunta sa Mount Samat, pwede kayong pumunta doon sa malalapit na lugar. Pero yun sana yung ating gawin para naman ating gunitain ang sakripisyong ginawa ng ating mga veterano noong ikalawang digmaang pandaigdig. At pagpupugay na rin ito sa mga veterano na pagkatapos ng giyera, sila yung nagtuloy ng gawain ng ating mga sundalo noong mga panahong yon. At patuloy na nagbibigay ng continuous seguridad sa ating bansa. Ayan, siguro meron naman po mga, kumbaga, malilim naman po dyan, kasi syempre, veterano na po yung mga pupunta. Sobrang init pa naman ng ating panahon ngayon, ASEC. Opo. meron kaming nabili na huling ng nakaraang taon, malaking tent, yun nilalagay namin tuwing magkakaroon ng ganitong pagtitipon ang ating mga veterano sa sa ating mga shrines sa Mount Samat at saka sa Kapas. Ayan. Meron po malaki po yung tent na ginawa namin doon.
Okay, with that, ASEC, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang PIBAW. Maraming salamat din sa pagkakataon. Ang say ng taong bayan. Ang say ng